parang yung iba naman sa inyo gustong mag-invest, pero pag nagdadalawang isip pa kayo. So, pagka ganyan, wag nyong ituloy. It's either wag nyong ituloy or pwede naman kayo mag-invest pero paunti-unti, no? Kumbaga, wag nyong biglain, mga kapiksi, especially pag hindi kayo sigurado, kahit na mataas yung returns, mga kapiksi, pera nyo pa rin yan. And kapag nawala yan, hindi naman yan agad-agad na babalik, diba? Kahit na kamag-anak mo pa, kasi hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon kapalaran para ngayong May to June para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Unahin natin itong deck na to. Tingnan natin yung inyong new moon message for now. By the way, mga kapiksi, yung new moon ngayong May ay sa May 6. Tapos yung next na May 7 pala guys. And then yung next na new moon naman ay sa June 6, mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. Okay? So step out of your comfort zone. We have the North Node message para sa inyo. So ito guys, sabi ko nga pagdating sa comfort zone, no, okay lang naman kung ayaw nyong lumabas ng comfort zone nyo kasi kaya nga siya comfort zone kasi komportable kayo. Okay? And syempre, wala nang mas masarap pa kaysa sa pagkakaroon ng komportableng buhay, diba? Pero kung gusto nyong mas lalong umunlad, umasenso, sumagana, magkaroon ng maraming experience, magkaroon ng maraming kakilala, lumawak pa, ganyan. Nasa labas lahat yan ng comfort zone. So, again guys, i-compare ko na naman, imagine niyo yung fish pond at saka yung ocean. Kunwari isda kayo. Kunwari ikaw si Nemo, di ba? So, yung fish pond, yun yung comfort zone mo. Kung ano lang yung resources na available sa fish pond, kung ano lang yung ipakain sa'yo, kung ano lang yung nandun, ilagay-lagay dyan sa loob ng fish pond, yun lang yung resources na available para sa'yo. Yun lang yung pwede mong kainin, pwede mong galawan, pwede mong ma-experience, di ba? Pero, kapag lumabas ka ng fish pond and nagpunta ka sa ocean, yun na yung sinasabi natin na outside your comfort zone. Okay? And alam naman natin na ocean, napakalawak, endless, no? Hindi mo alam kung saan yung dugtungan, yung katapusan, ganyan. Kailangan mo pa ng mapa, di ba? So, ganun kalaki yung ocean. And kapag nandun ka, syempre, mas maraming opportunity, mas maraming resources, mas maraming experience, mas maraming adventure, mas malawak, mas may chance na sumagana yung buhay nyo. Pero syempre, meron din siyang pros and cons. Pag nasa comfort zone ka, sabihin na natin na mas madali, much easier, di ba? Yun nga lang, very limited. Pero pag nasa comfort zone ka na, mas malawak nga yung experience, pero asahan mo, mas marami rin yung challenges. Okay? Pero, yung rewards naman, mas malaki rin. So, higher risk, higher rewards. Lower risk, lower rewards, mga kapiksi. Okay? Alright. So, depende na sa inyo guys, pero with this message, ine-encourage kayo ng inyong mga gabay to step out of your comfort zone para mas lalo malayo pa yung marating nyo. I know, attune to the moon guys, I know I'm headed in the right direction. Okay, so again, I know I'm headed in the right direction. So, i-type nyo rin yan sa comment section. So, kapag lumalabas kayo ng comfort zone nyo, just affirm to yourself, I know I'm headed in the right direction. Papunta ko sa direksyon na karapat-dapat para sa buhay ko. Everything is always working out for me. Yan, palagi nyo sasabihin yan guys para ma-boost din yung confidence nyo and malabanan nyo yung mga takot nyo, mga kapigsi. Okay? Additional meanings for this card, you're headed for something
which feels like destiny. Okay, so feeling mo yan yung destiny mo, mga kapiksi. So pwedeng, especially sa mga kapiksi natin right now, no, baka nandun na kayo sa journey, yung iba baka ginagawa nyo na to. So papunta ka dun sa parang feeling mo nakatadhana talaga para sa'yo. Okay, you need to face a fear, no? Kailangan nyo talagang harapin yung takot and get over it, kasi nga sabi ko sa inyo, di ba, kapag nasa labas ng comfort zone, parang battlefield yan, guys, no? War zone, ganyan. So, syempre, kailangan alisin yung takot, mga kapiksi. Fear is the mind killer, di ba? It's a little death that brings obliteration. So, wag niyong hayaan na lamunin kayo ng takot nyo, guys. Okay? Time to stop obsessing about someone or something, no? Magpakatotoo lang, mga kapiksi, baka masyado kayong na-obsess, no, sa isang bagay. Instead na ma-obsess kayo doon, ma-obsess kayo sa sarili nyo and be passionate about your desires. Stand on your own 2 feet, mga kapiksi. Kayang-kaya mo yan. You've got this. Okay? Alright. So, wag matakot, guys. Yan ang mensahe sa inyo. Get out of your comfort zone para sa mas malawak and mas masaganang buhay. So, tingnan natin yung additional na yung paparating sa inyo ngayong no moon season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And ngayong May, no, meron tayong bagong promo. Pwede kayo mamili, guys, kung 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount. Okay? So, sa lahat ng yan na mag-avail ng course until May 30, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Sorry. So, Aquarius, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy. Meron tayong presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. This is overall a very positive energy, mga kapiksi. For some of you, may mga magagandang changes pagdating sa kaperahan, no? This may be a new work, a new job offer, a new contract signing, mga kapiksi. A new agreement, pwedeng bago, lalo na, guys, sa mga OFW or sa mga nasa ibang bansa, baka magkaroon kayo ng appraisal, ng I don't know, parang pag sinabing appraisal, increase, no? Parang increase, appraisal, ganyan. So, magandang pagbabago yung dala-dala niyan pagdating sa kaperahan nyo. So, pwede magkaroon ng salary increase yung iba sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, i-mine yan, guys. Mine, magandang pagbabago. Mine, appraisal. Mine, salary increase. For some of you naman, this is parang yung iba naman sa inyo gustong mag-invest, pero pag nagdadalawang isip pa kayo. So, pagka ganyan, wag nyong ituloy. It's either wag nyong ituloy or pwede naman kayo mag-invest pero paunti-unti, no? Kumbaga, wag nyong biglain, mga kapiksi, especially pag hindi kayo sigurado. Kahit na mataas yung returns, mga kapiksi, pera nyo pa rin yan. And kapag nawala yan, hindi naman yan agad-agad na babalik, diba?
kahit na kamag-anak mo pa, kasi for some of you parang kamag-anak nyo, earth sign, water sign, energy, parang ini-encourage kayo na mag-business or mag-invest, ganyan. Kung hindi kayo, and sabi ko nga, meron kayong conflicting thoughts, in short, nagdadalawang isip kayo. So, wag nyong ituloy pagka ganun. O kaya naman, hinay-hinay lang. Okay? So, let's say, for example, pinaglalagay ka dito ng 50,000. So, imbis ng 50,000, try mo lang 5,000. Diba? At least yung 5,000, pag nawala sa'yo, hindi ganun kalaki, hindi ganun kasakit sa dibdib, kumpara naman sa 50,000. Diba? So, napakalayo ng difference. Dapat ganun, guys, para hindi kayo mabigla. Okay? Meron tayong, maganda talaga guys yung daloy ng pera sa inyo. Meron tayong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, parang naho-homesick, no? Lalo na sa mga nasa malayo, kasi nga namimiss nila yung pamilya nila, yung mga pamilya nyo guys, especially kung, at saka kung ano kayo guys, kung puro kayo trabaho, kahit na hindi kayo, kahit na wala kayo sa ibang bansa, pero puro trabaho kayo, I'm sensing na yung iba sa inyo medyo pagod, medyo napapagod, lalo na ngayon tag-init. Ang layo, diba? Pero ibig sabihin, parang you feel so exhausted, napapagod ka na puro trabaho lang, work. Parang namimiss mo naman na magbakasyon or makasama yung pamilya mo, mag-happy, ganyan. So, kailangan nyo mag-recharge, no? Unplug. Pwede naman kayo mag-leave sa trabaho. Yung iba kasi nanghihinayang sila sa mga leave nila. Sa ibang bansa, I think sa Japan, or China pala, meron dong unhappy leave, no? Sa atin, vacation leave lang, sick leave, bereavement leave, maternity leave, tsaka paternity leave, diba? Emergency leave. Sa China, meron silang unhappy leave. Ibig sabihin, pag malungkot ka, pwede kang mag-leave, okay? And, pwede nyo naman gamitin yung mga VL nyo kahit na pag unhappy kayo, diba? Para ma-recharge kayo. Kasi iba rin yung iba kasi yun, diba? Pagka unhappy ka na, baka nasa depressed mode ka na pala, hindi mo pa na-realize. Okay? So, mas mabuti na yung agapan, diba? So, yung iba sa inyo, ganun parang nakikita natin na trabaho kayo ng trabaho kasi dahil dun sa mga obligation nyo, especially gusto nyong mapunan, no? Yung mga pangangailangan ng pamilya nyo, pero pagod kayo at saka malungkot. So, baka kailangan nyo ng unhappy leave, mga kapiksi, kahit wala kayo sa China. And, mag-recharge. Okay? Kasi maganda naman yung daloy ng pera nyo, mga kapiksi. Nakikita natin na slowly, pero stable. May pumapasok at may pumapasok naman sa inyo. So, maybe this is the best time for you to unplug and focus on yourself para hindi na kayo maging unhappy, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below. Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.